Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Genesis Gomez. Sa wakas, nagbunga ang kakulitan ni Senator Marcoleta. Kulit ng kulit. Itong si Senator Lacson na ayaw tawagin ang 18 ex-Marines. Sa wakas, pumayag na si Senator Lacson. Kaya masayang masaya si Senator Marcoleta ngayon. I don't know kay Lacson kung anong nangyari. Ito, pumayag na. Pakinggan natin. Lacson, yes daw. Yes. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po, kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, Yes, Senator Lacson. isa lang po, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. And move forward. Yes, Partial, that's a and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, pipirmahan again? Para sa report, Mr. President, ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung paig naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. Yun. Napapayag. Maganda rin ang makulit, ano? Kasi kung meron kang gustong gawin at may balakid, tumigil ka na, surrender ka na, wala kang mararating. Naranasan ko yun sa buhay. Nasa pagpupursigi talaga. Pagpupursigi. So, I hope na matuloy na imbestigahan ang na lang, may konting objection si Senate President Soto. Sandali, sabi niya. Baka langanin, natawagin natin yan. Dahil nasampahan na sila ng kaso ng mga kongresista at kung sino-sino pang inakusahan. Sabi ni, sinapalpal siya ni Senator Marcoleta. Ibig niyo sabihin, Mr. President, nang dahil lang na sinampahan sila ng kaso ng mga nabanggit na pangalan, hindi na tayo mag-iimbestiga ulit. Ibig bang sabihin, para ang isang tao hindi mag-imbestiga, sampahan mo ng kaso para na checkmate na si Soto doon. Hindi. Ano nyo lang. I-check nyo lang sa Committee on Rules pag-usapan nyo kung pwede ba. Makikita mo na parang sila? I don't know kung nininervyos, whatsoever. Kaya kung walang nangyaring delivery of maleta, example, si Senator Soto, 5 maleta. Kung walang nangyaring delivery, bakit ka matatakot ng imbestigan ng mga Marines? Kaya kung ako ang Senate President, walang nangyaring delivery, galit na galit ako niya. Ako ang magpapatawag sa kanila at ako ang mag-cross-examine. Diba? Sabi nga ni Senator Marcoleta, Mr. President, nabanggit ang pangalan nyo. Diba? Magandang matawag sila dito para malinis ang pangalan nyo kung walang katotohanan ang akusasyon nila. Ganun lang kasimple. Anong kinakatakot ng chairman ng Blue Ribbon Committee na ayaw tawagin nang dahil lang nagsisinungaling? Ito na ang pagkakataon, mabubuking natin sila na nagsisinungaling. Kung patawag sila, mag-oath, sabi ng totoo, pag cross-examine, malalaman natin ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Ganun lang kasimple. So, ano sa tingin nyo?
seryoso ba si Senator Ping Lacson? Yung sinabi niya na pumayag na siya na tawagin yung mga ex-Marines. So, sa ngayon, I don't know, nagtatago ata sila dahil may threat sa kanilang buhay. Kaya lang, handa sila na haharap sa anumang investigasyon. Yung NBI, ongoing na yung mga sinupwena nila. I don't know kung nag-report na ba ang 18 Marines. Ang na-monitor kong nag-report, yung abogado na nag-notaryo sa kanilang affidavit. So sabi ng abogado, hindi ako hausyaw o hindi ako peke. May opisina ko, nagtatrabaho ako at pinakita niya video. Pagpasok ng 18 Marines sa kanyang notary office, klaro, nandun. So, ito namang NBI director, sabi niya, kaya namin iniimbestigahan kasi baka biktima itong 18 Marines na ito. Anong klaseng biktima? Baka, ang naintindihan ko lang, opinion ko lang ito, baka daw pinilit. Kaya, ako, alanganin ako na pag magpunta sila doon sa NBI, isa-isahin. Baka mamaya, mayroon silang gagawin. But, alam ko, mga battle-hardened Marines ang mga ito eh. Hindi sila madaling matakot. Nakakalungkot lang yung nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa dahil sabi na Attorney Baligod, nakapirma daw siya ng affidavit na binabawi niya yung mga una niyang pahayag kasi natakot siya sa mangyari sa kanyang pamilya. So sana itong brave 18 Marines, dahil marami sila, in unity there is strength, di ba? Sana hindi sila babaliktad. At ang abangan natin ngayon, yung part 2. Magaling sa diskarte itong si Attorney Baligod. Meron pa siyang 12. Kaya lang, yung dalawa daw alanganin, kaya 10 lang. Baka mas matindi pa ang revelasyon nitong 10. Kita ko, hindi inilabas lahat ni Attorney Baligod ang kanyang mga ebidensya. Basta, may reserbang bala. Kaya, I don't know kung nakakatulog pa ba ng mahimbing itong mga inakausang ito, yung mga nakatanggap ng maleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel, na kakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan na mo og yero. Mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang atopan. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So naka-atop na gyud ang gitagaan nam sa yero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud me. Kay katong una nga among balay gilupad sa hangin. Katong nagbagyo. Nagisi-gisi og nangayo dahil mi nagampog gyud ko sa Ginoo nga maatagang gyud mi sen og ni ana. Nakabalay na gyud me. Salamat.
ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang Kayo.